Magandang umaga po. Ito na po, as promised, yung homemade po natin or DIY na Graham cracker. So tama-tama po ito, malapit na mag-Christmas and New Year. Napakadali lang po nito. Actually, 1, 2, 4 na ingredients lang po ito eh. Almond flour, meron pong egg, meron pong melted butter, tapos kung wala pong Epsom salt, po pwede naman po yung rock salt lang. Iodized salt, pwede nyo pong itry pero masyado po kasi maalat yung iodized salt. Kaya yun po, rock salt po yung ginagamit ni Mrs. So yan, 2 batches po ito please take note. So yung ilalagay ko po na recipe sa description section at saka sa comment section. For 1 batch lang po siya. Almond flour sa mixing bowl, tapos eggs po, dadagdag. And then yung melted butter. By the way, yung butter po na ginagamit namin is Magnolia Gold. Yan. Yan, parang mga 2 pinch po ng rock salt. And then i-mix na po siya. Ayan o, so naging dough na po siya. Tapos meron po tayong baking paper, wax paper, para hindi po siya dumikit dun sa rolling pin. So once flattened na po yung dough, hatiin nyo na po siya dun po sa desired width na gusto ninyo. Tapos tusok-tusukan nyo po siya ng tinidor. Well, hindi po pang design yan tusok-tusok na yan. May silbi po yan eh. Para mag-circulate po ng maayos yung init at maluto po siya evenly. So yan, and then all you have to do is just get a baking tray. Tapos lalagay nyo na po yan doon sa baking tray, and then salang na po siya for 10 minutes. Sasalang lang po siya. Tapos 10 minutes po yan. Siguro babalikan natin siya and then we'll check kung mag golden brown. So once golden brown na siya, yun, good to go na po yun. Ito na po yung finished product. Graham crackers, do it yourself or DIY. Ito pong isang toy nasa container, napalamig na po ito. Yan po yung itsura niya. Ayan no. Perfect na perfect po yung pagka-brown niya. Ilalagay ko na lang po sa description at saka sa comment section po yung link nung test po nito. Pero 100% wala po itong blood sugar spike. Tapos ito po yung yung second batch. Yan. So nakalagay pa po siya sa tray, mainit-init pa po ito eh. So once lumamig na po siya, pwede na rin po, nilagyan po yan ng marke. Yan po pagkakahati niyan. So pag malamig na po yan, po pwede na po siyang pag-iwahiwalayin, tapos ilalagay na po sa container. Abangan niyo po yung video nung tiramisu making. Tapos ite-test din po natin and we'll see kung pagagalawin po ba niya yung baseline blood sugar ko. Oh, by the way, nakalimutan ko pong sabihin. Hindi po pala 10 minutes yung baking time po nito, inaabot po siya ng mga 20 to 22 minutes. So yun lang po for this vlog. I'll see you guys next time. Bye-bye.